Karil POV. Naalimpungatan ako nang maramdaman kong may mainit na bagay na humawak sa kamay ko. Lennon, gising ka na pala. Sinuri kong sugat nito. Kamusta ng pakiramdam mo? Ang sugat mo, kamusta na? May masakit ba sa'yo? Mahina tong natawa sa magkakasunod kong tanong kaya napabusangot ako. Anong nakakatawa? Nag-aalala na nga yung tao, nakukuha mo pang tumawa? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Namulang mga mata ko. Ayoko umalis sa tabi mo kasi natatakot ako na baka hindi ka na magising. Naalala ko kung gaano karami ang dugong nawala dito. Muling gumapang ang pag-alala at takot sa puso ko. Tuluyan na akong naiyak. Nakakainis ka. Alam mo ba yon? Isang buwan kang nawala tapos babalik kang sugatan at duguan. Asawa mo ko. Dapat alam ko lahat kahit nakatiting na bagay na nangyayari sa'yo. Please, Lennon. Sa susunod, wag mo na akong pag-alalahanin ng ganito. Alam kong hindi magugustuhan ni Lennon ang mga sinasabi ko ngayon. Para kasi dito mag-asawa lang kami sa papel. Pero hindi ko kayang itagong pag-aalala ko. Maginda, lumamlam ang mga mata nito. Please, stop crying. Ayoko nakikita kang umiiyak. Dama kong sinseridad sa boses niya. Kahit nga masakit ang sugat, naroon sa boses nitong magkahalong lambing at pag-aalala. Pumikit ako ng hawakan niyang aking muka. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Humikbi ako. Kung ayaw mo ko makitang lumuluha, huwag mo kong bigyan ng dahilan para umiyak. Kasalanan mo to, masyado mo kong pinag-alala. Hindi naman ako iyakin pero simula nang malaman kong sinapit ni Lennon sa sariling ama, wala na akong ibang ginusto ko hindi ang lagaan at mahalin siya. Ganito yata kapag mahal mong isang tao, ayaw mo siyang nakikitang umiiyak o sinasaktan ng iba. Ganun kasi ang naramdaman ko sa kanya. Kahit nahihirapan, ay dumukwang ito at hinawakan ng mukha ko. Nagulat ako nang halikan nitong labi ko sa kabila ng sakit ng sugat nito. Hindi nakaligtas sa mata ko ang bahagyang pangiwi nito pagkatapos ng pian ng halikang labi ko. Nalaki ang mata ko na mapagtanto ang ginawa nito. Hinalikan ako ni Lennon, nagbukas sara ang labi ko. Hindi ko inaasahan na hahalikan ako nito. Nang makabawi ay tumikim ako. Ano bang ginagawa mo? May sugat ka kaya dapat ang magpahingang isipan mo. Pinutol agad ako nito. A kiss won't kill me, my queen. And besides, kagabi ko pa gustong halikan ng labi mo, your gorgeous wife. Living a month without you was boring. Mataman itong tinignan ng mata ko. Nakakapanibago. Noon sanay ako na mabuhay na mag-isa. Pero ngayon, mas gusto ko nakasama ka. I miss your love, your voice, your smell. I missed everything about you. Turo nito na hindi inaalis ang tingin sa akin. Wala akong nasabi, nakaawang ang labi ko at tulala sa mga sinasabi nito. Si Lennon, gusto akong kasama? Kung kanina, umiiyak ako dahil sa pag-aalala at takot para sa kanya. Ngayon ay namumula na ako dahil sa mga sinabi nito. Daig ko pang nakakain ng 1 toneladang sili sa pagkapula. Napahawak ako sa tapat ng dibdib ko. Sa sobrang lakas at bilis at tibok ay parang may karera dito. Hindi nito sinabing mahal ako pero magandang simula yon para mahalin niya ako. At kailangan kong samantalahin yon. Tama, kailangan kong samantalahin lahat na pwede kong gamitin para mahalin niya ako. Halatang nabigla ito nang hawakan kong kamay nito. Desperada na kung desperada. Pero hindi dapat na naboboring lang siya kapag hindi ako kasama. Mamamatay ako nang hindi ka kasama. Dapat ganito na sa susunod ang sasabihin niya sa akin. Napahalakhak ako sa naisip ko. Marami ng planong nabuo sa isip ko at sisimulan ko na yun ngayon. Ako din, Lennon. Hindi na ako sanay na hindi ka kasama. Sa loob ng 1 buwan, wala akong inisip ko hindi ikaw. Palagi kong iniisip kung kumain ka na ba. Kamusta ka na? Walang araw na hindi ka sumasagi sa isip ko. Pati kasamaan ng ugali mo na miss ko. Ang ibig ko sabihin, I miss everything about you. About what you did, namutla ako. Tungkol dun. Akala ko tatanungin niya ako kung bakit ko ginawa yon kahit na malinaw ang napanood nito sa videong nilabas namin. Pero laking gulat ko na umangat ang sulok ng labi nito. I'm so proud of you, Queen. Tumabingi ang ngiti ko. Me too. I'm proud of myself too. Pati kilikili ko na mawis sa kaba. Wala naman akong dapat ikatakot dahil may valid naman ako na rason.
Pero kung maaari kasi ayoko ungkatin niya kung bakit gusto kong patayin ni Charlotte at Joros. Dahil kapag nangyari yon, sigurado akong mauungkat ang tungkol kay Mayor at sa relasyon nila ni Maginda. Kailangan kong mag-ingat. Hindi nagtagal si Lennon sa ospital dahil nagpa-discharge agad ito. Sa bahay na lang daw ito magpapahinga. May personal na lalaki nurse naman kaming kasama umuwi kaya wala akong dapat ipag-alala pagdating sa kalusugan nito. Saka magaling naman ako mag-alaga. Isa pa, sisimulan ko ng plano ko. Matuloy na lumipas ang isang linggo. Hindi na muna ako pumasok sa baking class kay Chef Zaf dahil tumulong ako sa nurse ni Lennon na alagaan ito. Ngayong umalis na ito ay ako na lang ang naiwang mag-aalaga dito. Ayaw kasi nito na magpaalaga sa iba. Tumingin ako sa reflection ko sa salamin. Tanging manipis na black lingerie lamang ang suot ko na pinatungan ng roba. Relax ka, Ril. Kaya mo yan. Pagpapalakas ko ng loob ko. Sinadya kong ibaba ang roba sa palikat ko para makita ang cleavage at makinis kong balaikat. Umanda sa akin ang asawa ko. Aakitin ko siya sa alindog at sisiguraduhin na hindi makakalimutan ng gabing ito. Ang lakas ng loob kong sabihin na humanda ang asawa ko pero heto ako ngayon. Pabalik-balik sa kwarto ko, pinagpapawisan ako sa nerbiyos. Dati naman hindi dinadaga ang dibdib ko kapag iniisip ko mga akit ng lalaking makapag-asawa lang ako. Pero ngayong aktwal ko ng ginagawa, kulang na lang maihi ako sa kabak ko. Kaya ko ba? Paano kung itaboy niya ako? Paano kung hindi niya talaga ako gustong ikama? Paano kung nagawa niya lang yun na galawin ako dahil sa galit niya? Madam? Ay kama! Napahawak ako sa dibdib sa gulat. Manang naman, wag naman po kayo manggulat. Madam, ako na nga dapat magsabi sa'yo niyan. Aba, anong ginagawa mo dito sa labas ng kwarto mo sa 10 oras ng gabi? Napansin kong kanina ka pa pabalik-balik. Masama bang pakiramdam mo? Nagalburuto bang tiyan mo? Pawis na pawis ka. Ayos ka lang ba? Nakangiwing pinahid kong pawis ko. Tama si Manang, pawis na pawis nga ako. Naku, huwag niyo na lang po kong pansinin. Wala lang ho ito. Kumunot ang noon ito. Sira bang aircon sa kwarto mo? Hayaan mo't ipapaayos ko yan bukas. Umiling-iling ito. Mukhang pareho kayo ng asawa mo na hindi makatulog. Po, gumuso ito sa bituan ng kwarto ng asawa ko. Inutusan niya ako na magdala ng alak sa kwarto niya. Mukhang pareho kayo hindi makatulog na dalawa. Siya nga pala, naglagay ako sa ref ng inuming pinadala ni Ma'am Daniela sa inyong mag-asawa. Ang bilin niya ay tikman mo daw yon. Tumango ako. Nang makaalis si Manang ay lalo ko hindi napakali. Gising pa daw si Lennon at nag-iinom. Bakit kaya may problema kaya to? Kagagaling lang nito pero nag-inom agad? Ibig sabihin may problema to. Bigla tuloy ako nawala ng gana na akitin to. Ayoko namang sumabay sa mga iniisip nito. Bukas na lang, pangako, walang atrasan to. Pagkapasok sa kwarto ay uminom ako ng inuming pinadala ni Tita Daniela. Bigla kasi akong nauhaw bigla. Tumayo ako tumingin sa sarili ko sa salamin at inalis ang robang suot ko. Ginagawa ko tuwing gabi bago ako matulog. Ang tumingin sa salamin para makita maganda na ako ngayon at hindi na mukhang aswang na nalusaw ang balat. Ginagawa ko to para ipaalala sa sarili ko na hiram lang ang mukhang meron ako ngayon. Pero ngayon napagtanto ko na mahal ko pala sa Lennon, iba ng dahilan ko. Hindi na ako papayag na hindi mahalin ng asawa ko gamit ang mukhang ito. Ngayong nadispatcha ko na sila Charlotte at Joros, wala na akong dapat alalahanin pa. Wala nang magtatangka sa buhay ko at wala na ring aagaw sa asawa ko. Wala nang hadlang sa kasiyahan ko. Ayon kay Manang ay nakakulong ng 2 ngayon. Huwag ko na daw alalahanin ang tungkol sa kanila dahil ang asawa ko nang bahala sa lahat. I'm so proud of you, Iha. Tama lang ang ginawa mo. Magsilbi tong babala sa lahat ng kilalanin nila kung sinong kinakalaban nila. Ito ang sinasabi sa akin ni Tita Daniela nung nasa hospital kami. Mukhang makapangyarihan talagang pamilya nila. Dahil kahit isang balita'y walang lumabas tungkol dito. Nakangiting nilagyan ko ng X ang pictures nila Charlotte at Joros na dinikit ko sa dingding ng kwarto ko. Hindi ko man narinig sa labi nila mismo ang dahilan. May hinala naman ako kung bakit nila ginawa yon. Si Joros para sa posisyon at mana. Nalaman ko kasi kay Neri na ito talagang dapat ang tatakbong mayor noon. Pero mas malakas sa mga tao si Daniel kaya siyang pinili ng kanilang ama mismo. Mas malaki din daw ang mana na makukuha ni Daniel kapag nanalo sa pagka-mayor. Si Lennon naman ang dahilan ni Charlotte kaya gusto niyang mamatay si Maginda. Totoo man o hindi ang hinala ko, ang mahalagay wala na sila sa buhay ko.
Ano man ang gawin sa kanila ng asawa ko, wala na akong pakialam doon. Humawak ako sa noo ko nang makapang may pawis doon. Teka, bakit uminit bigla? Humawak ako sa pisngi ko, namumula ito at nagiinit. Humawak din ako sa tapat ng dibdib ko na napakabilis ng tibok. Nagtaas baba ang dibdib ko, bigla akong kinapos sa paghinga. Biglang uminit ang paligid, pati ang katawan ko ay nagsimula na ring mag-init. Nilalagnat yata ako. Kinuha kong remote ng aircon para lakasan ito pero sa halip na babawasan ang pag-iinit ng katawan ko, lalo lang itong tumindi. Kakaibang klase ng init ang gumagapang sa katawan ko. Para itong apoy na buhay na gumagapang sa himaymay ng laman ko. Gumagapang patungo sa pagitan ng hita ko. Sa bawat segundo na dumadaan, lalo itong nag-aalab. Para itong apoy na tumutupok sa katawan ko. Hindi ko maipaliwanag pero may hinahanap ang katawan ko na hindi ko matukoy. Kinuha kong roba ko at sinuot pero nanginginig ang kamay ko. Hindi ko magawang isuot ito. Lumakad ako palabas ng kwarto. Kahit sa paglalakad ay nanginginig ako. Halos hindi ako makahakbang dahil sa kakaibang sensasyon na gumagapang sa pagitan ng mga hita ko. Diyos ko, bakit nagiinit ang perlas ko? Bakit kumikibot to? Ano bang nangyayari sa akin? Manang! Hingal na tawag ko habang nakasandal sa pintuan ng kwarto ko. Hindi ko na kayang humakbang pa, nangangatog na ako. Pero nakailang tawag na ako'y wala pa rin to. Humawak ako sa leeg ko. Sa sobrang init ko ay parang nilalagnat ako. Nagsimulang mamungay ang mga mata ko. Lumingon ako sa dulong bahagi ng pasilyo kung nasa ng study room ni Lennon. Nagulat ako dahil nakita ko itong nakatayo doon habang nakasandal na nakapamulsa habang matamang nakatingin sa akin. Bumigat lalo ang paghinga ko. Bakit ganito? Lalo ko nagiinit nang makita ko siya. Kumunot ang noo ko ng pagkurap ko, hindi ko na nakita si Lennon. Namamalikmata lang ba ako? Hindi ko alam kung anong nakain ko dahil imbis na tawagin si Manang at tumingin ng tulong dito ay naglakad ako papunta ng study room ng asawa ko. Lalong bumigat ang paghinga ko nang makarating ako sa tapat ng pintuan. Wala akong pag-alangan ng ramdaman ngayon. Ang tanging nararamdaman ko ay pagkasabik na makita si Lennon. Dahan-dahan kong tinulak ang pinto. Tumambad sa akin ang dim light na ilaw. Mula sa malamlam na liwanag nito ay nakita kong asawa ko nakasandal sa swivel chair nito. Hawak ang isang baso ng alak na bahagyang inaalog nito para matunaw sa yelo. Lennon, nandito ka pala. Kalma Karil, gusto kong umarte ng normal pero naamoy kong mabangong perfume nito ay halos magwalang sistema ko. Lalo akong nagiinit. Sinabi ni Manang sa akin na nagpahatid ka daw ng alak. Akala ko doon ko nagiinom sa kwarto mo, nandito ka pala. Lumapit ako sa kanya at umupo sa mesa niya. Hindi nakaligtas sa mata kong pag-iwas nito ng tingin sa katawan ko. See-through lingerie kasi ang suot ko, kitang-kitang katawan ko. Kagagaling mo lang tapos nag-inom ka kaagad. Ang tigas talaga ng ulo mo. Lumabas ka ng kwartong ganyan ng suot? What if one of my men saw you? Umigting ang pangantanong nito. Bago binagsak ang basong hawak sa mesa, napipilan ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, baka kasi hindi niya ako paniwalaan. Ako nga hindi ko alam kung ano bang nangyari sa akin at nagkaganito ako. Shit, mura nito. Mabuti pa, bumalik ka na sa kwarto mo Maginda. Gabi na kaya matulog at magpahinga. Oh damn, muli itong napamura nang umupo ako parap dito at bumuka ka. Ilang beses tong lumunok at sumubok na alisin ang tingin sa akin pero nang ibukaw ka pa lalo ang legs ko yung nagdilim ng mga mata nito sa pagnanasa. Maginda please, hindi mo alam ang ginagawa mo. Shh! Nilagay kong hintuturo sa tapat ng labi nito. Alam ko Lennon, alam ko kaya ako nandito. Pinadaustos kong daliri ko hanggang sa leg ng asawa ko at malagkit na tinignan siya. Please Lennon, wag mo naman akong iwasan. Humintong daliri ko sa tapat ng dibdib nito habang nakatitig ako sa napakagwapong mukha nito. Maya-maya ay bumaba ang mata ko sa malapad na dibdib nito. May kakaiba sa akin ngayon Lennon. Hindi ko maipaliwanag, bastang alam ko lang ay nagiinit ako ng sobra. I want you, Lennon. Kanina nang makita kita, lalo akong nag-init. Hindi ba sabi mo hindi mo na ako sisipingan kapag walang permiso ko? Namumungay ang mata na tumingin ako sa magandang kulay asul nitong mata. Binibigyan na kita ng permiso ngayon, Lennon. Take me now. Napatili ako sa gulat nang hilahin ako ni Lennon paupo sa hita niya. Oh God, Maginda. Marahas na sinakop ng labi nitong labi ko at ilang saglit pa ay sabay naming narating ang rurok. Rest my queen. Anito sabay halik sa noo at labi ko. Ang gwapong mukha ni Lennon nang bumungad sa akin nang magising ako. Kinagat kong labi ko.
Pinamulahan ako ng pisngi ng maalalang nangyari sa amin kagabi. Nagawa na namin. Kapag naalala kung gaano kami ka-wild kagabi, nahihiya ako. Diyos ko, paano ko nasabayan ng pagiging wild ni Lennon kagabi? Lalo ako namula nang maalala kung paano ko inungol ang pangalan nito. Tumitig ako sa gwapong mukha nito. Mukhang pagod na pagod ito kaya hanggang ngayon ay mahimbing pa rin ang tulog nito. Hinawakan kong kilay nito may guhit. Hanggang sa bridge ng ilong nito pababa sa labi nito. Grabe, ang gwapo mo talaga. Wala talagang maipipinta sa asawa ko. Lahat dito ay perfect. Akmang babawiin ko ng kamay ko nang hawakan ako ni Lennon. Lennon! Nalaki ang mata ko nang isubo niyang daliri ko. Pulang-pulang pisngi na hinila kong daliri ko. Ano ka ba? Hindi ice cream ang kamay ko, no? Lennon! Napasinghap ako sa gulat. Good morning, my queen. This is how I want to greet you. First meet my sword. Napaungol ako. Good morning, bati ko. May gulay, ibang klase palang bumating good morning tong asawa ko. Masarap pa sa breakfast. Aba, kung ganito niya ako babatiin tuwing umagi, kompleto ng araw ko. Muli kami nagtalik ng umaga. Tumagal pa kami ng ilang oras bago natapos. Hingal na hingal ako sumandal sa dibdib niya. Rinig kong tibok ng puso ni Lennon, katulad ko ay napakabilis ang tibok nito. Sinapo niyang mukha ko, tinalikan ng labi ko. Mas maganda ka pa sa umaga, Maginda. Maganda? Namula na naman ako. Simpleng puri lang ng asawa ko, dumadagundong ng puso ko. Ganito yata kapag mahal mong bumabati sa'yo. Alam ko. Hindi mo naman ako gagawing umagahan kung hindi, no? Nakaingos na sagot na ikinatawa nito. Pati tawa nito nagbigay ng kiliti sa sistema ko. Lahat na lang dito naghahatid ng kasiyahan at kakaibang pakiramdam sa akin na ngayon ko lang naramdaman sa tanang buhay ko. Hindi naman ganito katindi ang naramdaman ko noon kay Mayor. Ngayon ay mas matindi at mas malalim. Para ako nasa kumunoy na hindi alam kung paano paaahon. Binuhat ako ni Lennon kaya napayakap ako sa leeg nito. Hindi nito inaalis ang matamang titig sa akin hanggang sa makarating kami ng bathroom. Si Lennon mismo nagpaligo at nagsabon ng katawan ko. Tawa ako ng tawa na parang bata dahil sa tuwing kinukuskus niyang katawan ko ay nakikiliti ako. Malakas palang kiliti mo. Paano na lang kapag dinilaan kong buong katawan mo? Nakatingin si Lennon ng malagkit sa akin habang isang kamay nito'y sinasabon ng dibdib ko. Namumulang inirapan ko siya. Ibang kiliti naman ang iniisip mo. Asik ko kunwari. Didilaan buong katawan? Napalunok ako. Sa pusi ko pa lang ay halos tumirik ng mata ko sa sarap tapos buong katawan pa. Nakaka-excite. Naalala ko may pasok pa nga pala ako. Nagmamadali akong lumabas ng bathroom. Kip-kip lamang ang tuwalya sa katawan ko. May pasok pa nga pala ako. Kailangan ko makahabol sa baking class ko. Natawa ko nang marinig ang puno ng frustration na ungol ni Lennon mula sa loob. Mukhang may iba pang planong asawa ko bukod sa pagpapaligo sa akin. Tama ngang sinabi nito kagabi na hindi na ako titigilan pagkatapos kong isukong sarili ko ng kusa sa kanya kagabi. Bago lumabas ng silid ng asawa ko ay sumilip muna ako sa labas. Nakapagtataka dahil wala akong nakitang bantay. Tuwing umaga kasit ganitong oras dapat nagkalat na sila sa labas. Pero 10:00 na ng umagi wala pa rin sila. Sa bagay, mas maganda nga yun. Walang makakakita sa akin. Tumakbo ko ng mabilis papunta sa kwarto ko. Napatili ako sa gulat ng pagpasok ko sa loob ng kwarto ko ay nasalubong ko si Manang. Manang Dora naman eh. Nakakagulat ka po. Nakahawak nito sa dibdib. Mas nagulat ako sa yung bata ka. Tumingin to sa ayos ko. Maya-may may ngiting sumungaw sa labi nitong sinubukan pang supilin nito. Hindi ito nagtanong, ngunit may panunod Diyos sa mga mata nito. Namumula na nag-iwas ako ng tingin. Alam kong nahulaan nito kung saan ako nanggaling. Nilinis ko lang ang mga kalat sa kwarto mo. Nakatatlo ka pala nito. Ikaw talagang bata ka. Hindi ka dapat umiinom ng marami nito. Sapat ng isa para mag-init ka. Paano kung ma-overdose ka nito? Natigilan ako tumingin sa plastic bottles na dala nito. Itong mga inumin na binadala ni Tita Daniela sa amin ni Lennon. Sapat ng isa para mag-init? Saka anong overdose? Ibig bang sabihin? Po, lalaki ang mata ko na mapagtantong sinabi nito. Ibig pong sabihin? Hindi ba nasabi sa'yo ni Ma'am Daniela tungkol dito? Isa tong inumin na nagpapainit ng katawan para ganahan ka makipagtalik sa iyong kapareha. Kaya nga ganyan ang ayos mo ngayon dahil hindi to, di ba? Tudyo nito, namula ako. Kung ganun, ang inumin palang ito ang dahilan, kaya nag-init ng sobrang katawan ko kagabi?